Nasa kalagitnaan ka isang proyekto ng bigbiglang parang imposible nang umusad. Baka hindi mo alam kung ano na ang susunod na hakbang. O baka nakaranas ka ng mga problema at nagsisimula ka ng mag-isip. Ano pa bang silbi nito? Marami sa atin ang nakaranas na ng pakiramdam na hindi makausad. Nangyayari ito sa simpleng paggawa ng term paper o sa mas malalaking bagay tulad ng social inequality o kahit na ang climate crisis. So, may mga paraan ba para makausad muli? Tinatawag ito ng mga psychologist na stuck in the middle effect. Kadalasan ganado tayo sa simula at sa dulo ng isang proyekto. Pero sa gitna, parang nawawala ang momentum. Bakit? Kasi habang papalapit ka sa mga layunin mo, nagbabago ang iyong pananaw. Sa una, kahit konting pag-usad, panalo na. Tulad ng kapag nagsasanay ka para sa isang marathon, kahit maikling takbo lang, nakakagana na. Pero habang tumatagal, mas nakikita mo kung gaano pa kahaba ang lalakarin, kaysa kung gaano nakalayo ang narating mo. Isang simpleng paraan para maiwasan ang mga motivational sinkhole. Hatiin ang iyong mga layunin sa mas maliliit at kayang abutin na mga sub-goal. Mas madaling gawin, mas maraming pagkakataong ipagdiwang ang mga tagumpay, at mas nakapagpalakas ng kumpiyansa habang ginagawa ito. Lalo itong mahalaga pagdating sa mas malalaking layuning panlipunan. Kasi likas na malawakan at komplikado ang mga issue tulad ng climate change o inequality. Kung ang dulo lang ng layunin ang tinitingnan, madali kang mawala ng pag-asa. Sa katunayan, may isang global survey noong 2021. Mahigit sa kalahati ng mga kabataan ang naniniwalang wala ng pag-asa ang sangkatauhan. Pero sa kabila ng mga hadlang na ito, mayroon pa ring mga taong nananatiling ganado at nakikilahok. Paano nila nagagawa iyon? Kapansin-pansin, hindi lang ito tungkol sa kung gaano ka nag-aalala o kapursigido. Ipinapakita ng panaliksik, kahit yung mga pinakanababahala tungkol sa climate change, halos isang katlo lang ang regular na kumikilos. So, ano ang pagkakatulad ng mga kumikilos? Kumpiyansa na ang kanilang personal na pakikilahok ay maaring makagawa ng pagbabago. At tama sila, pinapatunayan ng kasaysayan na posible ang pagbabago dahil sa sama-samang pagkilos. Mula sa pagboboluntaryo, pagboto, pagprotesta, hanggang sa simpleng pakikibahagi sa mga gawain sa komunidad. Siyempre, mahalaga pa rin ang pag-aalala at determinasyon. Ang galit, kapag ginamit ng tama, ay maaring magbuklod sa mga tao. Tulad na lang sa American Civil Rights Movement, ang pinagsasaluhang galit sa kawalang katarungan at karahasan ang nag-udyok sa iba't ibang komunidad na lumaban para sa pagkakapantay-pantay. Kaya mahalaga ang pagsasama-sama ng iba't ibang pinagmulan at pananaw para mas matibay at mas pangmatagalan ang kilusan. At hindi lang iyon. Ang pagkakaroon ng komunidad ay may dagdag na benepisyo. Nakakagana na makita ang iba na kumikilos. Ang pagtutulungan ay nakakatulong lumutas ng mga problema. At ang pagpapalakas ng loob mula sa iba ay nagbibigay ng saya at gana. Kaya kung pakiramdam mo ay hindi ka makausad, tandaan, ang landas patungo sa anumang malaking layunin ay laging magkakaroon ng mga sagabal. Pero ang pinakamahusay na paraan para makausad muli, kumilos ka. Kahit maliit, kahit hindi perpekto. Ang pag-usad ay nagsisimula sa pagsulat ng susunod na pangungusap, sa pagtakbo ng dagdag na milya, o kahit sa pagboto para sa mas magandang kinabukasan. So, anong unang maliit na hakbang ang gagawin mo ngayon? Mag-comment sa ibaba, and don't forget to like and subscribe for more videos like this.